The Filipino farmer is a dying breed.
The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Yan. Okay. Okay? So, kaya ito yung tinapik natin kasi kalimitan sa mga kumakain ng baboy at mga nagbababoy, yung mga bumibili din ng baboy, ganong kalaki ang taba niyan? Oo. Gano'ng kakapal. Laging problema yan actually. Eh, syempre, kasi kung ako man ang magbababoy, kung makapal lang taba nito, at yung aking kliyente mahilig sa baboy, inatake, namatay, susunduan na ng kliyente. Oo. Masarap talaga ang taba. Mhm. Diba? Kaya lang, napakadelikado. Pero sa ating mga netizen, huwag kayong mag-alala, yung mga mahilig kumain dyan ng baboy. This time, meron na tayong solusyon dyan. Miski nga naka-heart bypass kayo, pwede nyong kainin to. Yan ang subok. Basta susundin nyo lang yung sasabihin natin. Sabi nga, honest to goodness talk. Honesty is the best policy. Para hindi rin madala sa inyo yung mga mamimili. Okay? At hindi pa yan, kasi marami pa rin silang nadidiscover dyan na yung traditional na mga baboy, no, pag kinatay natin, may mga amoy yung laman, yung dugo, kulay itim. Tapos marami silang nakukuha parasite. Tapos alam nyo, yung mga kumakain ng laman loob, masustansya yan, mataas ang kolesterol. Pero, yan, nayuyurik nga sila eh. Pero, sabi nga natin, mag-iingat tayo. Kumbaga, ano naman ang saysay ng buhay natin kung hanggang kinamatayan natin na hindi tayo nakakakain. Kumbaga, na-deprive natin ng sarili natin. Oo. Kumbaga, Pero, yung iba, nasasabik na kumain ng karne, kaya lang, parang natatakot. Bawal, oo. Lalo na yung mga Oo. taong pork eater, gusto talaga puro baboy kakainin. Pero may solution pa rin tayo dyan. Yan. Kaya pag-uusapan po natin to kasi kailan tumaas ang kalidad ng karne para yung inaalagaan natin, hindi tayo babaratin, no? Pag binenta na natin. Pero ito, tunghayan muna natin yung mga problema o hinaing Philippine setting ng ating mga nag-aalaga. Yan. Hindi, tsaka doon sa mga ating mga netizen, itong mga topic na binibigay namin sa inyo, nanggagaling din sa inyong lahat yan. Correct. So, yan ang ina-attendan namin kung ano yung mas kailangan ninyo. Yun na i-discuss namin to para mas maintindihan nyo, mabigyan ng solusyon.
maging safe ang mga pagkain ninyo at kumita kayo ng maganda bukod sa Yan. may pangkain na kayo. Oo. So, ipo-focus natin babanggitin muna natin yung mga ilan sa pangunahing hinaing ng ating mga nag-aalaga. Unang-una dyan, mababa ang presyo. Teka, sandali Oo. lang. Hinaing ba yan o reklamo? Parang pareho eh. Pareho Oo. po yung Hindi, hinaing magkaiba. Spelling pa lang, magkaiba na eh. Low. So, low price offered by buyers. Yung masyadong mababa ang alok. Yes. No? In general, walang control daw ang farmer sa presyo at nakadepende sa middleman kung anong sasabihin ng middleman. At yung prices ay dictated di umano ng mga humahango. Yes, pwede na natin Um, i-focus siguro. Hindi, sandali. Anuhin natin. Yeah. Himayin na natin. Himayin natin isa-isa. Para hindi natin Babalikan. makalimutan. Oo. Low price offered by the buyers. Sa totoo, sabi nga natin, kung may cartel sila, para mga mga hoarders, yung may mga malalaking warehouse, bibilhin nila yung mga mais lahat ng mga grown ng farmers at a very cheap price kasi bultuhan eh. I-hoard nila sa magkukulang na supply. Pagka merong kulang na supply sa market, tataas ang demand, may increase nila. Kaya tiba-tiba sila. Ayun. So, namuhunan ako sa malaking warehouse, bumili ako ng malaking lupa o nagrenta lang ako malaking lupa. May ilang tao kung taga-bantay, maring isang security guard Opo. at the fumigation yung mga kasi. Pero bawing bay, siyempre hindi negosyante ako eh. Kailangan kumita ko ng malaki. Sabi Tama nga. yun. So yung mga buyers natin, minsan, ganun sila. Bibihira na tayong makakita ngayon, di katulad nung araw, na hindi masaya ang tao kapag hindi kumita ang farmers, hindi kumita ang biyahero, hindi rin kumita sa palengke, at hindi rin nakinabang yung mamimili. Tama. Yun. So, unbalanced na yun. Kaya sa totoo, ang government natin, nahihirapan din. Diba? Correct. Hindi nila malaman kung paano gagawin. Na hanggang ngayon, di ba, may mga price controls isineset Opo. para mapabuti ang ekonomiya natin. Kasi nga, hindi tayo, yung bang magkaisa. Yun, yung teamwork, wala tayo niyan eh. Hanggat hindi Cooperate, wala sinasabi pa ng pamahalaan, hindi nila gagawin. yun na nga, mandatory. Ayan. So, ayun, yung low price ng buyers. Tapos, sa totoo, yung sabi nga, walang control ang farmer sa presyo. Totoo yun. Pero, sabi nga natin, kung ako ang farmer, yung ginagawa din ng gobyerno, dinadirect nila sa buyers o dun sa mga users. Alam ba, sa palengke, kinokonect nila. Maganda nga yun. Pero, syempre, sa akin, paano naman yung mga biyahero? Di, syempre, di ba? Kasi, kung ikaw ang farmers, siyempre, mabibili ka pa ng truck, maghahanap ka ng market. Samantalang kung may biyahero, may truck na sila, may tao na, hahanguin lang sa'yo, biya, sila na yung gagawa nun. So, hindi ka nahirapan, may kumita ka sa baboy, kumita ang biyahero, kumita rin sa palengke. Opo. Ang problema lang, yun na nga, kung ang middleman o yung biyahero, medyo may pagkaganid. Mapangit yata yung word ko, no? Swapang. Ayan, swapang. Ano kaya? Mambabarat. Waya. Waya. Well, whatever word it is, sabi nga, hindi balanse. No mercy. No mercy. Yes. Kaya siguro, mas maganda yan. English pa yun. No mercy. So doon, kaya nga, di ba, kahit mga past administration natin, yung ngayon, gumagawa sila ng farm to market road. Yan. So, nagagawa sila ng, yung parang isang, tawag nila doon, parang, yung katulad nung ginawa sa Tagiig nung araw, kaya lang nawala na yun eh. Ano po yun? Yung storage sa Tagiig. Yung mga cold storage. Oo, kaya, sa DTI. sa Yung Taguig. opo. Oh, pero ngayon, pawala na yun eh. Oo. FTI pala. Yung FTI, food terminal. DTI, opo. So, lahat ng hango ng farmers na binabagsak, ini-store doon. Tapos, kung may mami doon pupunta, so fresh pa. Yun. So, hindi tayo nakukulangin din ng food supply. Yun. Oo. So, kumbaga, maraming dapat i-consider. Pero sabi nga natin, yung proseso ngayon, hindi healthy. Hindi masaya yung negosyo. Kumbaga, ang farmer sumusugal. Ang biyahero, they had nothing to lose. Tama Kasi bumiyahit na nun, may mga ipon na yan, may mga punan. But what about the farmers? At saka, kalimitan kasi, pagkaalam ko, bihira nagbabayad ng cash.
Kuko ng Utang. biyahero, utang. Utang muna. Yung sa palengke din, gano'n utang. Pag naibenta, binayaran sila ng cash ng customer, babayaran sila. Kung aabot sa pagbabayad. Yung iba, natatakbuhan eh. Kasi din may mga customer din na nahihiyang magbayad. So, yung mga factor na gano'n. Again, sabi nga, yung sincerity and honesty nawawala. Yung kaswapangan. Ayan. Okay. Eh, sabi nga, farmers depend on the middleman for information on prices. Pero how true it is. Yes. 'Di ba? Kumbaga no, yung cost to produce ng baboy, ibinahe, mataas ang ganyan. Aba, mura lang ko. Pero sa palengke, ganun pa rin ang presyo. Hindi man bumababa eh. How would you explain that? Wala ka naman control eh. Ang dami mong baboy. 100 yung baboy mo. Saan mo dadalhin yun? Diba? Hirap naman. Oh. So, sabi nga, kung ikaw ay small farmer lang, madali lang. 1, 2 baboy, 4 na baboy. Pwede mo i-schedule yan, weekly, no? Pero kung malaki yung piggery mo, medyo mahirap na yan. So, yung iba, ginagawa niya, sa totoo, they connect with mga cannery, yung mga processing plant, like yung mga San Miguel, Pure Food, Swift, yung nagkakan ng mga, yung mga process na, yun, Opo. nagbebenta sila doon, yun. So, you can arrange kung malaki talaga yung piggery ninyo. Yan. Okay. Isa pang hinaing. So, yung next is unreliable weighing scale used by middlemen or traders. Sometimes, no weighing scale. Sa tingin lang tinitimbang. Tansyahan at maramihang bilihan. Grading of meat depends solely on the traders or haulers. Yan yung tinatawag Tansyahan natin. lang pala to. Oo. Idol estimate. Hindi, yan yung tinatawag nating tinimbang ka, ngunit kulang. Yan. Dahil walang timbangan. Oo, lalo na sa mga backyard, wala silang hindi uso sa kanila yung timbangan. Parang pag nakita niya, ay, mga 825 lang yan, 25 lang yan, parang ganon. Kumbaga, Oo nga. walang timbangan. Yun nga, mahirap din yun. Kaya sa ibang provinces, like sa Batangas, meron dong yung timbangan talaga ng baboy. Let's say, bumili ka. Magbabayad ka nga lang. Oh, yes. Pero, okay na rin yun. Magbayad ka, siguro, 1, 2 kilong halaga ng pagbabayad. Maganda Magkano negosyo ba yun. patimbang Sabi ngayon? niya, walang ganyan. Sa isang Lalagay baboy. na ako. Usually po, depende doon sa mga area. Noted yan. Pag Oo. mga party dito sa mga south, mga parting Batangas, ganun, mga around 350 to 500. Isang baboy? Opo. Pag tinimbang? Pag ano na po yan, truck. Kasi pag truck Truck na yun. ganun, depende na po kung ilang baboy yun eh. Kasi nakadepend doon sa mismo. May slot, may timbangan na private, may timbangan na Pero kung yung mga munisipyo. paisa-isa lang, Paisa-isa lang po. Sa ngayon, wala akong idea kung magkano yung timbangan na gano'n po. ayun. So, alam niya yun. Bibili Hindi, actually, madali namang yan. Alam nyo naman yung baboy kung ilan ang tininom. Let's say 100. So, kumakain ng mga yung dial type na 150 kilos. Kung man mali ang timbangan na yon, konti lang. Di Ano ba? yung tsura po nung timbangan na yun? Yung bilog na, yung makikita, di ba, yung may bilog na ganyan, tapos meron parang may lalagyan na ganyan. Siyempre, hindi mo mailalagay yung buong baboy doon, di ba? Opo. O di gawin mo, itaas mo yan sa mataas, tapos yung baboy nasa rin, talian mo, kaya kung may cage siya, tapos ilagay mo yung nakabitin. So, ilalagay mo siya sa duyan. Parang Yun, yung parang ganon. Oo. Yung So, tela, halimbawa. ayun, kasi mahal yung weighing scale talaga na ba ipapasok. Nung bumili ako ng mga 25,000 o 30,000 yata isa. Mahal pa nun na kay boss. Pero may mga timbangan na truck na mismo yung titimbangin. Oh. May Kasi awas lang. hauler ka. Oh, Boy, laki nun. titimbangin mo na yung jeep mo. Tapos pag lagyan mo na ng mga baboy, titimbangin mo lang. Ililess mo lang yung unit saka yung gross. So, Mas yung mahal magiging yun. timbang. Malaki yun eh. Hindi, Kasi okay pag na rin sa mga ganun, T50 malalaking yun. hauler. Oo. Nag-hauler. Malaking hauler yan. So, ayun. So, yun ang mahirap. Ito, yung sinasabi nila na walang kasi Minsan wala mismo, talagang timbangan. di ba, mismo yung nag-aalaga, wala. So, asa siya sa sasabihin nga nung hahango, di ba? So, pag sinabi niya ganito, sige, kukunin ko na lahat, pero ganito lang yan. Talo. wala kang magagawa. Ano Although, gagawin nun? Dapat yung tao mismo may timbangan. Walang basihan kasi eh. Or yung iba naman, yung mga buyer mismo, may mga dala din silang timbangan. Oo, kaso nga lang, dapat, may kumbaga, i-check din. Oo, May check timbangan lang. yung hauler mo, may timbangan pa rin. Oo, Para mahirap may comparison. kasi,
ang talagang tamang timbangan para sa akin, yung merong ini-scale na gano'n. Ayun po. O mahirap dayain yun. Pero yung mga Dayspring electronic, na-adjust yun eh. Ayun. Oh, yung mga Kaya dial sabi nga type. nila may daya ang timbangan. Oh, Sabi kasi, ng iba. lalo na yung dial type. Daya. Nakso. Kaya, nakaisa ka doon ha. Ayos ah. So, sige pa rin eh, no? Oo Okay. nga, oh. Naka-tempo. Oh, yun. Oh, sige. Po, 1-0. sige, Okay. next. Isa pa dyan, few buyers within the village. Umaasa lang o naghihintay. Kung sino lang nagpupunta, ayun lang ang napagbebentahan. Ayun. Mm. Kumbaga, walang regular Walang- na hauler ka o walang regular na napagbibigyan mo yung baboy mo. O kung may masyadong maligaw makilala. lang, Oo, pupuntahan may ka sa ligaw lang. kasulok-sulukan, tsaka lang may bibili. Oo. Oh. Yung iba ang ginagawa dyan, backyard ka, o malaki ka man, naglalagay sila ng karatula along the highway. Ganon. Hugs for sale. Ganyan Ganyan, pala. Oo. Naglalagay sila o nag-a-advertise sila or talagang lalabas ka. Yung kumbaga pag may negosyo ka, ang number 1 talaga is marketing. Madaling mag-alaga, madaling mag-produce eh. But marketing. So talagang lalabas ka, makikipag-connect ka, makikipag-sosyalan ka. Kaya nga 'di ba yung sa ating sa December gathering, kaya 15. meron tayong dong connect. Yes. Yung try to connect. Ibig sabihin, ayun yung socialization. Opo. Kilala mo sa mga tao, meron ka ng connection. So, makipagkwentuhan ka. So, from there sa kwento, makakakita kayo ng mga opportunities eh. So, At saka, isang tip pa rin, may alaga ka marami. So, may kakilala ka doon sa palengke. Oh, meron akong alaga, baka pwede, ito na tignan mo, ganan-ganan. So, meron ka ng taong kukuha, pag nahango mo siya, na yun, sure na may kukuha sa'yo ng baboy. Pwede din yun, pwede mo rin gawin yun. O kaya pwede rin kapag isa pa ring tip, yung kapag may alaga ka ding baboy, pwede ka rin pumunta, habang pinapalaki mo siya, may kausap ka na hotel o kaya ay mga karinderya. Karinderya, Para yun. pag Leksyonan. mo, meron nang kukuha sa iyo. Lalo na kung maganda yung kalidad ng karne mo. Pwede. No, hindi nakapagsalita si WBA ah. hindi, sinabi niyo ng lahat. Ayan po. Okay, next. Okay, next. Lack of Yeah. information on market and prices. Next. Ayan, lack of access to markets and lack of timely information on prices. Oftentimes, hindi naman nasusunod o pinaiiral. Diba? Kasi nga hindi nila alam ang price. Oo, Kung hindi na lang sila updated sabihin. kung Katulad niyan, ang sabi ng pork prices, ayan kinuha natin. Kasi ito sila weekly eh. O weekly. Weekly sila. So itong kinuha natin, bukas pa yung mababago. So, saan nyo ba kinuha? Sabihin natin kung saan. Sa pork prices po sa internet. So itatype niya lang pork yun. prices, opo. So halimbawa lang, magsabi kayo ng lugar. Kasi hindi naman natin Dito sa pwede basahin Binyan. to. Wala tayong Laguna. Laguna. 124 to 126. Hindi ito nasusunod. Hindi, kasi mababa yan. Hindi ito nasusunod. Mababa po yan ngayon, 140. O, ngayon? Ito po. Ito sabi niya. Yung sa baboy ko, San Pedro, sasaksakan ko na yun. 149. Oo. Tapos, Bacolod, 114. Ang pinakamababa nakita ko dito, Butuan. Yung Butuan, kasi ayaw nilang butuan to eh. Butuan, 100. Lugi na sila dan. 100. Tapos yung feeds nila, pinararating pa daw, mahalang feeds. Kaya wala nang mga feed mill dun eh. Ganun po. O, paano pa sila kikita? Sa Aurora, di ba? 200. Ayan, Quezon, 120 lang ang nakasulat dito. So, ang tanong ko ito bang nilalagay na price ito, paano nila na-determine kung ano ang dapat na presyo sa bawat lugar? Well, yan, wala ako Kasi yung masyado. iniimbitahan po natin na sana ay president ng isang association ng mga haulers ay hindi po nasagot pa. Kaya hindi natin siya nakuha na ng sagot sana kung paano kinakwenta to at ba't hindi nalalaman ng iba. Pero itry nyo rin mga para makapagbigay tayo ng para magkaroon tayo ng idea. patas, diba, na exposure. So, bakit iba-iba ang presyo? Maring sa tingin ko, yung layo, ba katulad sa sabi mo, sa Quezon, Opo. 200 Sa Aurora po. Aurora. Ang layo ng Aurora. Ibiyabiyahe mo, magkano gasolina, wear and tear, may toll fee pa. So, kailangan mabawi yun. Yun. Saka bibihira din po yata
alaga doon. Tapos, Kaya- wala talagang ang sobrang mahal ng feeds. Doon. Oo, Eh, kaya kasi ano gano'n doon yung bang gilid na ng mga bundok. Oo, yun. Tapos di ba pag Pero ang sarap nagbabagyo. mag-alaga doon, ha? Oo, kasi 200. maganda. Maganda ang presyohan. Hintayin natin yung, di ba, alam ko, ibubuhayin yata yung, may train pa ba sa Bicol ngayon? Wala yata ngayon, ano? Hininto. Hanggang Hininto. dito lang dati tumatagos yun. Hanggang dito lang sa Mobile. Pero alam ko, i-revive ulit ngayon. Opo, opo. Inaayos po. Para makapamasyal naman tayo doon. Punta tayo Bicol. So, yung panghuli na lang dyan, yung timely information, malaking bagay yun kasi para na i-time nila yung pag-harvest sa ganong presyo. Yun. Panghuli po. Panghuli is demands of middlemen before purchasing or 24 hours, no water and no feeding. Yan, ako, madalas. Hindi, totoo naman yan eh. Kasi yung middleman, bawa, binili na 80 kilos. Tapos, pag pinatay yun, yung reseko nga matubig na tumutulo. Kapapatay mo na, tumulo yung mga tubig, nawalan ka na agad na 5 kilo. Usually 3 po, ilan kilo. ang reseko? Naglalaro sa 5 kilo, gano'n? 3 to 5 kilos per head? Parang, Hindi po. At least, ang Riseco, yung carcass weight nan dapat is 25 or 75%. Diba? 100 kilos. Pinatay mo yan, kinuha mo na lahat. At least may 75 kilos na Dapat. matitira. yung laman na lahat yun. Laman na po yun. Yan ang Kakatas pa kalakaran. yun. Yun. Yun lang. Yun lang. Yan nga, Shrunk kung ano na yun, sabi 75 nila. kilos, pero pag nakasabit sa palengke, kawawa yung nagpapalengke kasi nga, pag Matubig. matubig, so pag tinimbang nila, nalulugi na sila. Pero Kaya hindi naman, kumita na. sir, kapag binagsak sa mesa na nagtitinda, nagsasabi yung nagbagsak, ilan? Ilan daw isasaksak na tubig? Ganun ba yun? Kaya pag bibili kayo sa palengke, tigmak sa tubig yung tray na pinagpapatungan, lumayo-layo kayo. Oo, kasi Saksak may na tubig puro yun. ano niya, yun yung matubig. Walang Kaya pag pinirito natin, imbis na ganito kalaki, gagana na lang yan. Ito na lang. Hindi, yun nga yung shrinkage. So, yun. So, kumbaga and no feeding. Tapos, ang masakit pa niyan, sinunod mo niyan, pag binili siya, less 3 kilos pa ata, no? Yes, yes. Ako, tanong ko dyan, sir, nakaka-apekto ba talaga sa baboy yan? Alin? Nababawasan ba ng timbang yan? Ay, syempre, oo. oo. I-stress ang baboy, madaling bumaba ang Mga weight ilan niya. kaya ang mababawas bigla doon sa talagang timbang? Ayan. Tao nga di ba, ang pagkaalam ko, 70% of our body is water. Kahit sa itlog, di ba? 70 o 80% ng itlog is tubig. Mga 2 to 3%, 100 kilos, mga 3 kilos, mga yes, 24 Laki tapos hours mo. babawasan pa ulit? Kumbaga, di ba sabi natin, wag mong i-skip ang baboy ng isang araw. Hahabulin mo yun ng 3 araw bago mo makuha yung weight na nawala sa kanya. How much more 24 hours mong walang pagkain sa katubig? Kaya nga sa atin, di ba, binibili natin yung mga gumagamit ng technology. Anbawa, yung baboy maliit tingnan. Huwag kayong papayag na hindi titami. Kasi lean meat yan eh. Huwag kayong papag na, ano Hindi tawag mo titimbang. doon? Eyeball? Eyeball estimate. Eyeball estimate. Kailan timbang? Kahit yung sinusukat accurate yun eh. Pero pag naka-technology ka, hindi accurate Hindi kasi. accurate yun. Siksik tayo sa laman eh. Timbang pa rin ang laban. Timbang pa rin. Kasi yung naka-technology, pag yan prinito mo, kung ano yung laki mo ng karne, yun mo pa rin siya makukuha. Kung may shrinkage, konting-konti lang. Yun yung dinukot ng nagluluto. Tinikman na. Tinikman. Okay. So, sabi po sa globally speaking, ang trend daw ngayon sa swine industry ay Ayan. lean meat with less With fat. less fat. Ayan. Preference for lean meat with less fat. Recently, Filipino pork consumers discriminate against pork cuts with high proportions of fat tissues. Consequent to this apparent change in consumer preference, local butchers respond by selecting slaughter pigs with thin back fat. Thus, slaughter pigs, particularly those coming from backyard farms that are thought to be fat, are offered lower live weight price. In an effort to match the changing consumer demand, swine raisers, both small and large alike, are paying particular attention to genotype and nutrition to keep fat in their pigs at a minimum.
Some swine raisers, particularly backyard, sell their pigs at lower live weight to make sure that fat is within acceptable levels. Yan, ang source nito is DOST Picard. From Yan. Salamat po sa article na yan. Tama naman yan. Kasi, yung baboy mo, halimbawa, tinansya. Tsaka madali mo na malalaman kung makapal ang taba eh. Hindi mo na malukot yung skin. Hindi mo mahawakan. Hindi mahawakan, banat na banat. Kasi yung manipis ang taba, makikita mo, miski malaki yan, miski banda, pag ginanon mo, makikita mo, flexible na lulukot mo. At saka yung pindutin mo siya, kumbaga may babakat yung kamay, yung ano mo, yung kamay mo. Tapos pag ginano mo, wala. Kasi parang antigas. Ano yun? Ayan, oops. Yan. Ingit ako. Ako Hindi. Ibig sabihin, yung makat, ano siya? Pag bumakat, ibig sabihin manipis. Manipis lang. Pag hindi, pag ginano mo, medyo yung texture niya, ma-feel mo naman na medyo makapal. Tsaka matigas yung katawan ng baboy Yun. pag makapal ang taba. Matigas. No. Actually, ako personally, pork eater ako no? Opo. Pag walang taba, hindi rin masarap kainin yung Hindi puro masaya, karne. no? Hindi, siya juicy. ang problema lang, yung talagang makapal ang taba na matigas. yun ang Nakakaano naman yun. Nakaumay, tsaka mahihilo ka talaga. Tsaka maanggo, mabaho, Yun. Saka kadalasan. kung medyo nag-diet ka, oy, cholesterol. Oh. Yan. Pero yung naka-technology natin, una, miski pakapalin yung taba niyan, iba yung lasa ng taba. Ginawa na namin yan eh. Yung in-exceed namin doon sa genetic potentials ng baboy. So, susunod, kung paano hanggang ganun siya kalaki siya, pinakain pa rin namin pinakain. Hanggang susunod, ang lalaki doon, yung taba na. So, pinakapal namin talagang mga 1 inch. Hindi luto namin. Hindi katulad na ibang taba, pagka 1 inch na, matigas na yung taba, yun naman, yung tender, tsaka masarap kainin. Ayun. Okay. Yun ang difference. Yeah, meron tayo mga partners na Yan. Yan lang, hindi muna yun sa talagang kung paano maiuwasan, kundi para lang tignan yung balakang. Yung pitan ng baboy. Para malaman mo kung, parang sobrang taba. So, yung isa, yung number 1, yung backbone, syempre, payat yung baboy mo pag nakikita mo yung buto eh. Yung number 2, manipis daw manipis yung katawan, pero yung backbone, prominent. Okay. Tapos yung 3, ideal condition during lactation and weaning backbone, just palpable. Ayan. And 4, slightly overweight, cannot find the backbone. So, yun yung number 5. Medyo lumuluwa na yung Ayun. Yung number 4. And 5, body, Rotan or overfat. Yan. Overfat. Ayan. Yun yung medyo sexy yan eh. Oo. Pero meron pa tayong isang papakita. Laktawan muna natin to. Kasi pictures lang muna. Ayan. Yan yun. Ito po, credit. Credit is Purdue University, 1998, Swine Day Report, photograph of outer, middle, and inner backfat layers. Ito naman ay sa Government of Western Australia, Agriculture and Food. Kikita nyo ang kapal? Yes, ang Sa kapal manipis. oh. Ito kasi yung lagi pinagbabasihan eh. Yan yung loin. Yes. Loin. Ayun din, loin yun. Ito makapal, ito manipis. At saka yung makikita yung sa tip na rin, yung longissimus muscle. Yes. Doon makikita yan. Alin? Longissimus muscle. Explain natin. Yan yun. Hindi, alin yung muscles na yun? Hindi natin makita dito. Yun na, andito yan sa may, dito. Sa Tagiliran. Sa view tagiliran po. Tagiliran. Doon makikita, pag yan yung mahaba or may certain weight sila or kapal, sabihin pag manipis, sa maano yung Wings, nakikita mo. Opo. Yun. So, ang tanong muna, bakit nga ba kumakapal ang taba? Ideya muna natin bago tayo pumunta sa sinasabi ng ilang professionals. Unang-una, sa klase ng pagkain. Kapag hindi balansyado. Halimbawa, yung mga nagpapakain ng mga kaning baboy, siyempre, halo-halo yun, wala ka ng control. Unlike yung feeds, talagang binabalansin ng nutritionist yun. Yan. Yun, isang way pa para kumapal yan,
pag na-meet na niya yung maximum, yung talagang kung ano lang siya design lumaki, pinilit mo pa. Susunod, ang lalaki doon, yung taba na. Oo. Kasi hanggang doon lang siya dapat eh. Yes, oo. At Okay. saka isa pa rin na nakita na pag overweight mismo yung baboy, bawa pinalaki mo. Kasi ngayon, kalakaran, lalo sa Batangas, hindi binabebenta ang baboy pag walang 100 plus. Pag ganun 100 plus, asahan mo medyo Mataba na yung baboy. Baka naman style yun para mas mura ang Kahit tawad. anong magandang nutrition na ibigay mo sa kanya, tataba pa rin yung Seed baboy. siya, Yes. oo. At saka kasama rin yung breed ng baboy. Consider natin yun. Okay, tignan natin at in your opinion, of course, if it's true, yung genotype daw. Yan daw ay isa sa nakakapagpakapal ng taba. Pag poorly selected stock tend to be slower growing and fatter at slaughter. Tama ba yon? Yes, so yung sabi nga nila, yung breed. Breed. Yung breed. And then sex. Since enter males are later maturing than females, they tend to be leaner and a given slaughter weight than females, and are more efficient in converting feed to lean tissue. Castrates will perform more like females, hence are likely to be fatter and slaughtered than enter males. Kumbaga, ang sinasabi dyan, yung kasarian. Yung kasarian daw kapag yung mga lalaki, entire males are later maturing than females, mas nagiging leaner pala siya kapag sa yung slaughter weight na niya kesa sa babae. Ang babae talaga tabain talaga yun. Hindi, ano yan eh, ganito yan. Oh, sige po. Para ka din nag-charge ng cellphone. Pagka fast charge ka, madali siya ma-discharge. Kasi yung electrons mo napepersa. Hindi yan, samantalang kung slow charge ka, yung electrons mo talagang sumisiksik. Siksik. Kaya matagal Ayun siya pala ma-discharge. yun. Ganyan din yan. Kapag ka yung slow growing, like yung native natin, di ba? Ebe, pagka nag-native ka, bago mo matikman yan, eh, talang mature nga. 8 months. Mm. Kaya ang Siksik. karne niya masarap, ma-lean, kasi nga, it takes time. Miss Cheryl, yung pangatlong dahilan daw, ba't makapalang taba? Excess intake. All pigs have a set genetic potential for growth. If for whatever reason pigs consume nutrients, energy, and amino acid in excess of what they can utilize, then the animal will convert this into stores of fat. Yan na. Yung Yun na sinasabi yun. ni WBA. na kung kahit pakain mo yan o kung i-diet mo, pero kung na-attain niya na yung maximum level ng paglaki niya, kumain man siya, talagang i-excess Yan fat na. pa rin yun. Yung mga Maiimbak lang na taba. adipose tissue. And then, live weight. Yan, live weight or age. As a pig grows towards its mature body size and weight, it deposits relatively more fat and less muscle. Pigs held back for different reasons. Example is illness or injury. May katotohanan ba yon? Talaga palang iniimbak nila yung para pang ano sa kanilang, halimbawa, sakit, gano'n? Sa akin, Opo, opinion ko lang. opinion. Not necessarily. Kasi yung pagka, let's say, na-damage yung portion ng, halimbawa, ng muscles mo, no? May kakayahan naman talaga mag-reconstruct at saka mag-repair yung tissues natin, yung cells. Okay. So, siguro yung sinasabi niya yung more of yung sa pagkain, energy. Opo. Somehow, yes. Yes. Kasi nandun din sa tissues yun, dun sa cells. Yung nga sinasabi nila, pag labis-labis ang energy sa nutrition, nakakapagpakapal ng taba. Yes, oo. Yeah. Kailangan Pag hindi na, kailangan i-burn yun. Yes. Hindi na kailangan na-burn. ma-burn. Oo. Okay. Miss Ana, Yes. nutrition na yan. Ano number na natin? Yan, yung pigs na. Pigs fed the wrong diet. If pigs are fed the wrong diet, then the nutrient supply does not match the pig's requirements, and an increase in P2 could result. P2 ay yun po yung kapal ng taba. Kapal. Okay. Wala ko, point to point eh. Okay. Number 4, irregular intake. As with a distortion of growth pattern, it is possible that even short-term disruption to feed intake may affect carcass quality. For example, a pig that consumes 1 kilogram on one day and then 2 kilo the next will end up being patterned than a pig that consistently consumes 1.5 kilo every day. Ako, natuto ako dyan. Yes. Totoo ba yun? Siguro, sa traditional,
Totoo yan. Kasi meron silang ganyan eh. Pero nung may technology tayo, hindi na Medyo hindi na applicable. naging applicable na yan eh. Kumbaga sa libro ay revised na. Revise. Yes, so kumbaga no, nasa the next edition na tayo. Ah. Kaya nga, the new generation. Pero may kasali na rin yan. Kung sa tao, pag-uusapan natin, totoo yan. Lalo na kung ang breed natin o yung ating yung nanay natin medyo tabae. Lahat tabain. May isa rin yung... Buti na lang hindi tayo inatubi, ano? Pero may technology na, may mga exercise, may mga proper diet. So, kumbaga nababreak naman yun eh. Yan. Disiplina lang sa pagkain. Tama. Eh, paano natin didisiplinan sa pagkain yung mga baboy? Hindi, pag sa tao po yun. Sa tao. Opo. Labo ko talagang kausapin. Ayan. Okay, yung susunod, distorted growth patterns. If feed intake is restricted during the grower phase up to 50 kilos live weight, then access to feed improves during the finisher phase. Pigs will eat more nutrients than they're capable of utilizing, with excess nutrients converted into fat. Totoo ba yun? That's your line. Ano? Dapat parilin natin. Bigyan nga natin sample to natutulala eh. Ay, sakit. Labas ang bituka ko Kaya, anong sabi nga? Sige, Miss Annie, paliwanag mo. Kapag daw nire-restrict ang pagkain sa grower phase, yung kumbaga nandun na sa kalakihan niya, 50 kilos live weight na, yung access niya sa feed ay nag improve during the finisher phase. So, kakain siya, maghahabol siya. Kaya tuloy nag-iimbak ng kapalan taba. Yes, totoo May naman katotohanan yun. ba? Totoo naman yun. Pero, doon nga, sinasabi nga na kung may technology yung proper, kahit anong nutrition na ibigay mo, maaano natin yung, mababreak natin yung ganang sitwasyon. Sa atin kasi wala-wala ng stage eh. Oo. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang. Utilization tayo. Hindi na nga tayo nag-finisher, grower pa rin ang pinapakain Hanggang grower natin. lang tayo. Pero, makikita natin, less fat pa rin. Okay. Eto, last na to. Kung ito ba'y may katotohanan? Last is separation of the diet. If the diet is not mixed well enough or through delivery, there is separation of nutrients, especially important microingredients such as lysine. It will lead to irregular nutrient intake and hence a likelihood of greater variation in pigs P2. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. Para din yung kasi kailangan equally disperse and mix yung homogeneity. Opo. Halimbawa, lahat tayo baboy. Ngayon hindi. Nasakta man bato-bato sa langit ang tamayan na huwag Kaya magagalit. lang po sa akin, bake lang ako. Hindi. Kumbaga sa lahat ng baboy tayo dito, si Ana ang na-stunt. Oo, instant growth kasi ako. Nagkasakit. Nagka-scouring. So, syempre, kung sa akin napunta lang yung nutrients, ako yung nakuha ko na ito, ako yung mas lalaki, mas tataba. Kayo kumain kayo, pero ang natira sa inyo, diba, mga darak-darak na lang. Lalo na po ako kasi medyo nabubuli ako. Lean siya, lean. Kaya kailangan talaga very well mixed. Well Kaya nga, mixed. yung ibang mga malaking feed mill, nagtetest pa ng homogeneity. Yes. Kinuha nila by percentage. Let's say, talaga? 1 kilo. Tumama ba yung percentage na nakadesign nila sa formulation na ito talaga yung percentage? Yes. Di ba? Opo. Yeah. At least regular. Okay, so, paano natin kokontrolin ito? Bukod sa technology na kasama na natin. Number 1, one. check feed quality. This relates primarily to the quality of the raw materials being used to prepare diets. Feed quality. Mati-check ba yon? Yes. Lalo na kung nasa meals tayo, check natin yan. Kasi ang ginagawa doon, every ingredient pinapates, hindi lang physical, kundi yung mismong content doon, pinapates natin yun. Pero yung karaniwan tao, hindi alam. Ano naman yun? Commercial feeds ang ginagawa. Adal balansyado na yun. Yun ay regular na ginagawa ng mga manufacturer. Yan din yung lagi ko naririnig doon sa ating kaibigan na professor sa UP, si Dr. Edwin Luis. Opo. Lagi niya sinasabing,
ang ikagaganda ng isang feeds ay manggagaling din sa kagandahan ng raw materials. Kaya ang gaya mo, sir, eh. No? Ganun ba? Ay, syempre, kaibigan ko yun Saka eh. any formulation, madali mag-formulate, pero yung quality, kailangan talaga i-monitor. Yes, advisor ko yan. Ayun. Kaya magaling si Ana Hindi eh. naman masyado. Tingnan mo. Ayun, professor natin yan eh. Doc, kamusta kayo? Always stay healthy. Oh, next, Miss Ana. Yes. Number 2, alter diet specification, reducing the energy content of diets, digestible energy or DE will help reduce energy intake and hence avoid peaks depositing excess body fat. Ayan po. Tama po yan. Kasi bawat stages ng ipapakain natin, kaya may starter, grower, finisher, iba-ibang stages ng energy ang nilalagay natin. Opo. Kaya hindi basta ngayon, ang dami natin napapansin sa Facebook na bumibili ng mixer, bumibili ng pelletizer. Aha. Kasi, ibig lang sabihin nun, dahil sa sobrang mahal na ngayon ng commercial feeds, marami na ang nagmi-mix ng sarili nilang Yes, feeds. oo. Kaya lang, the danger is there, yung energy intake Opo, kapag, oo. lalo na, di ba, puro darak sa probinsya. Oo. Kailangan pa rin, okay lang naman yan, kailangan alam mo yung specs ng bawat stages ng ipapakain mong energy level dun sa mga baboy. Kaya kukonsulta sa'yo dapat. Oh, yes, yes. so kaya nga tayo nandito, yung Team Atobi, para tulungan sila. Kung gusto nilang gumawa ng feeds, kung ano yung meron sa kanila, na makukastabi tayo, plus animal raw material. Kaya tayo nagtuturo sa kanilang paggawa ng feeds, yung proper. Oo, proper. Kaya si Ana talaga hindi maganda o gagaya ng paggawa ng formulation eh. Pati ako tuloy na ako makagawa sa trabaho kasi tuwing magtatanong sa akin na ano ba yung dapat ng percentage. Ganon. Siyempre, palakpak naman dyan. Sino yung kumontra na yun? Number 3, check stocking rates and access feed. It is all too easy to overstock pens. Insufficient access to be fed in water on a regular basis is a major contributor to poor carcass quality. Teka, nervous ka na naman, Bing, ha? Pambira, sabi sa'yo, huwag nervous hindi. Sige, buhayin natin ng yung sa isip. Okay. Mukhang mahaba ngayon. Oh, sino nakahabak ng aso? Oh. So, ano yun? Ano sabi mo? Buhay na. So, yung stocking rates ang binabanggit dyan. At saka yung access do sa pagkain, so tubig, so meron daw connection nito. Totoo ba yan? Poor carcass quality. Of course, kasi kung halimbawa, gumawa sila ng feeder, feeder na lang tayo. Hindi kasya pag tuwing oras ng kainan, yung iba nakahilera sa likod, hindi naman pasingin na mga bully. So, ano mangyari? Poor carcass quality. Oo. Yun yung mga naiiwan na may maliliit. Yan yun. Kasi sobrang dami. Kaya kailangan yung feeders maganda. Opo. Kaya mag-addition sila ng Ano ba magandang feeder? Yung Actually, bilog o yung pahaba? Yung simentado po. sa akin, mas gusto ko yung feeder na, yung mahaba na may division yung ulo. Kasi ano mo dun yung maliban talaga may mga pasaway na baboy na ubos na yun sa kanya. Hindi kasi ang pa dun sinasakyan pa nila yung yung simentado kung sa gilid lang na pakainan. Hindi, lalagyan mo ng yung Dapat talaga may ganun, meron. yun. Ano tag yan, yung tube, halimbawa. Ay, yung round bar. Para miski sakyan nila, mahuhulog sila. Oh. Mahirapan sila doon. Yun. So, and Last is use feed additives. A number of feed additives and management tools are available that may help reduce P2. One of those is the Atovi Nanotechnology. Huwag natin lilimutan yan. Oo. Biro mo ano pa yan ibang bansa ang nagsasabi niyan. So, makakatulong yan. Hindi po tayo ang gumawa niyan.
So, Really? Yung, opo. sila ba nag... Ibang bansa po yan. I see. Oh, Okay, thank you so- very much. Whatever country you Oo are. nga, yun nga, nakaligtaan po namin. Kasi sa kabilis ng hindi ko na nabalikan. Ayan. Well, we should be proud of that Philippine product. Yes. And thank you also kay Mr. Manolo Pocamas na yan yung karne na kinatay ng kapitbahay nila, 105 kilos in 3.5 months using The 1:5 hog budget feeds. Yan. plus commercial feeds, Atobi and NBM. Ayan, okay, sinample lang po natin yan. Kung ready na yung ating kasama, ay meron po tayong hopefully makakausap. Habang inantabayanan po natin, tingnan natin. Okay, so andyan na po sa ating linya ang ating pakakausap. Okay. Sandali lang po. Now, ito lang muna. Ito ang nakikita nating channel. Pinoposition lang natin yung satellite natin. Opo. Kasi, Nakatabingi po eh. So, habang nantabayanan natin, inyo pong tingnan yung ating nakitang production marketing channel ng baboy sa Pilipinas. Yung nasa kaliwa po, smallhold, sabihin yung mga malilit lang na backyard. Yung isa kanan, commercial. So, nakita nyo yung flow. Racers, agad mapupunta yung product nila. Magmula sa racers hanggang middlemen. Tapos traders. Pero sa commercial naman, racers, breeders, and iba pa. Sige, babalikan natin yan mamaya. Okay, sino ba tong ating i-interviewin? Yes, si Miss Lourdes Albos po. Ayan, Miss Okay. Lourdes. So, palakpakan natin muna. Okay. Magandang umaga po, Ma'am Lourdes. Morning! Morning po. Yes, good morning. Ma'am Lourdes? Yes? Opo, magandang umaga po. Nasa Farmer Stock po kayo, live stream sa Team Atobi. Saglit lang ako. Saglit lang. Live po ito, taga probinsya. Isang probinsya. Oriental Mindoro. Okay. Okay. Okay na po. Saglit lang po. Okay po. Wala signal. Ipinasa pa kay Ma'am Lourdes kaya? Sandali lang po, naayos lang natin yung line. Magandang signal. Signal. Medyo maano ang signal kasi sa may parte Mindoro, lalo nag-uulan. Paki-reposition lang yung satellite natin kasi malakas ang hangin eh. Okay, so sandali lang ayusin lang natin. Para mas maganda yung usapan natin. Okay. So, yun nga yung sinasabi natin kanina. Focus ulit natin. Focus lang natin. Ayan na po. Sa maliliit na nag-aalaga, racers, Ayan. mapupunta sa middleman, tapos yung middleman dadalhin sa traders. So, pinapasa pa po yan. Oo. Tapos yung traders naman, dadalhin sa mga ngatay at retailers hanggang sa consumer. Pero sa commercial, kailangan mo, syempre may racer, yung breeder racer, tapos pupunta ulit sa trader. Laging hindi nawawala yung trader, tapos pupunta sa processor, and then the consumer. Ayan na. yung mga processor dyan, yan yung mga kasama na dyan ng restaurant tsaka maglilechon. Ayan. Tsaka yung mga meat shop. Okay. Yan. Tapos yung iba naman, usually doon sa smallhold o yung mga backyard, minsan ginagawa na lang personal use or pwede naman sila mismo yung magkatay para mas malaki yung kanilang kinikita. Yung ibang mga hog grower, meron na silang kakonect na merong usapan sa palengke. Dadalhin nila doon katay na yon. Ayun, yung hindi buhay. Ano po yan? Tanggal ulo na po yan. Yata, meron ganon, meron kasama yung ulo. So, dadalhin mo sa slaughter yan. Sa ngayon, wag ho kayong bawal hong magkatay sa sariling bahay. Not unless personal nyo siguro. Kahit kahit sa US, ganun dun eh. Kung personal mo, okay lang. Pero pag bibili mo, hindi pwede. Kailangan doon mo padadaanin yung pagkatay. So, yun. At saka, iba ka din kasi may inspection eh. Meron may tatak yun. So, kung meron na iinggit sa inyong kapitbahay, sinsiraan kayo, legal naman kayo. So, wala kayong dapat ikatakot. Di ba? Ayan. So, yun. Ang ginagawa ng iba dyan, alba ko, hog grower, may kakonekta na ako sa palengke.
every week kailangan niya ng mga, dalawang baboy. Another dalawang baboy yun, Saturday, Sunday, bali 4 na piraso. Kailangan i-program ko yun. Kailangan ma-comply ko yung requirement kasi kung maganda miski magandang karne, there will come a time wala akong may supply, kukuha na sa iba yon. Yung reliability mo, dependability mo, wala. No. So, hindi pwede yun. Kaya nga, sabi nga, credibility, word of honor is very important. Actually, maraming nagaganon eh. Meron namang iba, let's say, yung trader. Bibili naman nila sa'yo ng live yon, tapos sila magpapakatay. Yung tanggal yung ulo, gano'n. Tapos, ibibigay sa magpapalengke. Kumbaga, depende sa usahan niyo. Para bang yung middleman, yung trader, parang kinuha ko na lang yung hirap. Ako yung humango sa'yo, ako na yung kumanan ng price total, dadalhin ko sa palengke. Opo. Ganon. Yun. So, inaayos lang po natin yan, yung linya. Opo. So, kumbaga, yan kasi yung may mga bago tayo nag-aalaga ng baboy, hindi nila alam kung paano gagawin. So, yan ang natural na flow, Philippine setting. Okay. Ayan, nasa linya balikan na natin. si Miss Lourdes. Ma'am Lourdes, good morning. Good morning Iba po. kayo dito. Ayun. Malakas po ba ang dating namin diyan? Ay, hindi ganun mabata. Ha? Malakas po ang dating namin? Malayo, parang hindi ko ano ang inyong boses. Hindi po masyado. Masyadong marinig. Lipit niyo yung mic niyo. Oh, yun na po. Malayo. Hello? Hello po. Yes, Yeah. naririnig mo na po. Oo. Ayan. Okay, Lakasan lang natin. Okay, lakasan natin. Lakasan natin ng konti. Okay. Question. Okay. Yung di ba gumagamit kayo ng 1:5 ngayon? Oo. Paano yung mixture nyo niyan? Paano nyo minimix yung 1:5? Ganito po. Hinahalo ko po sa commercial feed. Yun ay ngayon ang namin ay 3 kilong 1:5, 5 kilong commercial feed. Ilang litrong water po yung dinadagdag nyo? 18 po liter. 18 liters. Doon sa Dami, 7 kilos. Sa ilang ulo po ito nyo pinapakain? Kada umaga, tanghali, hapon. Ilang ulo po yung kumakain? Siyam. Siya. So, bali, siyam na ulo, ilang kilo yung 1:5? 3. 3 kilo. 3 kilo po. So, bali kung i-multiply mo ng bali 15 kilos. 15 kilos a day. So, kasi kung commercial feeds yan magkano kilo ng ng commercial feeds? Puro sako po ang aming bili. Nasa 1,229.50. So, nasa mga around 25 point something. Sabihin natin mga 26 pesos. 26 pesos. Hindi lang na kaya ng utak kong computing yung decimal. 26? per kilo. Accurate pa yung utak ko. Oh, yes. Okay. So, kung 26 yan sa 15 kilos every day, magkano yon? 26 times 15. So, ano yun? 41? At nakamali po. Wait lang po ha. Times 15. So, 390. 390 Per day po yan. per day. Nung sa 1:5, magkano yon? Ilang kilos ang 1:5? 3. 3 kilos. 3 kilos. So, 150. Ano ba yun? Yung special naman natin yan, o hindi pa? Ni ma'am ang kanilang feeds per day? Nako-compute po nila? Hello? Hello po. Yes po. Nako-compute nyo po ba yung Di ba, lagyan mo lang ilagay? Yung feeds Graph. nyo sa Kasi isang araw? 3 kilos per day sila ng 1:5. So, 150 pesos yan. 150. Oo. Magkano nga ilan yung natin? Yung commercial feeds? 5 kilos? 5 kilos. O, 5. So, 26 times 5. So, 130. Ilan yung nilalagay na ATOV or NBM? Hello? Hello po. Hello, ma'am. Ilang NBM po yung hinahalo nyo dun sa pakain nyo? Doon sa siyam po ay galing kutsara. Ilang atobi po? 5. 5.
8 NBM, 5 kutsara, Atobi. kutsarang Atobi. Mm. Yan. Dali lang po, kinukwenta natin. Ha? Medyo... Kinukwenta natin. Live tayo, mga kaibigan. Yes po. 28. So, may additional tayo, 23 plus 28 pesos, 51. So, 150, 130. So, 280 plus 51, 130, 335. Mas mabilis pa yan. Oo. 335, ali pumapatak ang kanilang fees. So, meron silang savings na 390. Meron silang for Minus 390. meron silang 55 pesos Na 55 savings. pesos savings per day. per day. Opo. Ay, 55 times mga sa 30 days yan. 55 times 30. So, may 1,650. 1,650. Kung 15 kilos lang pa, kasi habang lumalaki yan, Nag-adjust. or Yeah, ano, yes, but then, opo. assuming lang na sa ganyan, 1,000, sabi mo nang i-assume mo na mga apat na buwan mo siyang patatabain, o limang ba, it multiply mo, Ano po? i-multiply mo yung savings Apat. niya, at that dosage lang, ha? O, 51? Ano sabi ko? Times ano, yung savings times 4 months. 51. 55. hindi, yung 1,000 something, ay, 55, 1,650 times 4. So, 6,600. doon sa savings mo, sa Apo. biglan. Sa 15 kilos lang ide yan. Oo. So, kumbaga, no, doon pa lang, meron na Malaki tayong na. nakukuhang savings sa mga pagkain. Di ba? Yes. At yung bang inyong baboy, naranasan yung nagkasakit? Oo, nagkakayo yun. Alelen? Nagkaya po yung Nagtae. nabinta na ho namin yun. Pero ay, naulian naman nun. Oh, yung sabi nating na pasintabi po sa mga kumakain, ano? Yung sabi na nating nag-scouring, ano? Nung ba sila nag-scouring, sila ba'y malamya pero masigla pa rin? Nasigla ho sila. Oh. Hindi ho namin sila nanamlay. Basta talagang po nung baboy na walang sakit, ganun ho ang kilos nila. Oh, yun yung sinasabi natin na hindi scouring yon. Hindi pagtatayo. Hindi pagtayo, nagfla-flashing yon kasi ang baboy, di siyempre very prone yung pagkuha ng mga bacteria, organism o sa kinakain o sa paligiran. Tapos yung system nila na andun yun. So if pinaplas niya, inaalis ka agad yon. Nilalabas lang po yung mga bakterya at masasamang bagay. Iyon. So wala flashing. tayong dapat Pag-aalala. Mm-hmm. Pero dumating kayo nung nagkatay kayo, kamusta naman ang klase ng karne? Eh, maganda ho ang kanin. Ang taba ho ay napakanipid. Tapos Wow. ho yung laman, wala hong makikitang taba. Talagang puro laman. Puro At laman. saka ang linamnam mo, hindi mo nakakasuya yung taba niya. Mhm. Ito ho ba'y personal yung ginamit? O, yung palang nung pinatay nyo, ano naobserbahan nyo nung kinatay nyo ho yung baboy? Hello? Naobserbahan ko, Nung kinatay nyo ho yung baboy, nung pinatay nyo yung baboy, ano naobserbahan nyo? Meron bang kakaiba doon sa yung tradition? manakong kong kakaiba dahil pag kami ay nabili sa palengke ng yung sabing laman, pero ay nandun pa rin yung taba. Hindi katulad nung ginamitan ng 1:5 na yon ay hiwalay talaga ang taba. Ang taba lang ho, doon lang sa pinaka-taba talaga na balat. Oh, At napakanipis po ng taba. so, alam nyo, Yun ho ang observation namin doon. marami ho kaming mga kliyente na nung araw nagrereklamo, makapal ang taba. Nung gumamit ng Atobi, nagreklamo pa rin ho. Bakit daw napakanipis ng Walang taba? taba. Hindi, totoo yan kasi sa kalakaran kasi, hindi rin masarap kumain ng baboy kung walang taba. Ayun. Kayo ho ba'y kumain ng taba? Oo, nakain ho ang taba. Meron kayo ba'y may sakit na high blood o nahihilo pag kumakain ng taba? Yung pag kumakain kayo ng ibang baboy? May blood ho ako, tapos diabetes. Kasi lang sabi ko ay, ito naman ho ay
ginamitan ng ng 1:5, ay medyo iba-iba naman siguro. Siguro naman ay mababa ang cholesterol nun. Pero nung kinain nyo mismo, anong minaramdaman ba kayo sa katawan yung... Ay wala ho. Normal din ho. Ayun, may tanong ako. Yung kamusta naman po yung texture mismo ng karne? Juicy ba yan? Matigas ba? Ano po ang klase? Malambot. Oh. Wala to sa sinabi mo. Kamusta? Malambot. May tanong din po ako. Kamusta naman po yung kinatay niyo siya? Kamusta naman yung mga lamang loob? Yung atay, may nakita po ba kayong mga puti-puti or tama dun sa atay? Ay wala. Napakalinis. Napakalinis. Kasi natural. May dumi ng baboy. Yun sa may bituka. Sa amoy po. Ha? Yung sa Amoy. amoy po. Sa amoy na mga bituka. Wala. Mm. Wala nang ay amoy-amoy mo yun. Ah. Oo, hindi lang. Hindi naman sabing katulad ng iba na talagang nakatid. No? Yung ano naman no, yung atay, ano ho itsura ng atay? Kasi kalimitan yung atay ng baboy medyo matigas, medyo may bukol-bukol, May patsi-patsi. may patsi-patsi. Ay, malinis po yun. Malinis po. Ito, Napakalinis ng atay. yung bang atay, ang itsura niya na para siyang gelatin na makintab na malambot. Oo. Ayan. Ang ibig sabihin ho niyan yung atay ho napakalinis na kainin natin gawa ng wala talagang mga natitira diyan ng mga gumamit kayo ng mga antibiotic o kung Ayun ano mga nga, tatanong chemicals. natin. Yes, oo. Nagamit ho ba kayo ng antibiotic? Wala raw. Wala. Hindi sila gumamit. Okay. So, yung mga nagbenta ho ba kayo sa mga kapitbahay nyo yan? O, Oo, mga kapitbahay yung binintahan namin. ano naman ho ang sabi nila dun sa kinatay yung baboy? Masarap daw ho. Masarap daw ang pagkaano. Malinamnam na. Hindi katulad ng na talagang pa lang kahit lang may mas nasusuya na ang paklasa nila. Masarap daw ho. Hindi ba sila nagsabi sa inyo sa susunod na katay, may reserve nyo na ako ng ganito? Sabi pa naman. Baka hindi. Ewan ko lang ho. Ayun. So, yung biyahero naman na binentahan nyo, kamusta naman? Ano ang sabi sa inyo? Ay wala naman ang sabi sa amin. Kukuha pa nga daw ho. Yung 10, yung siyam na uhay, imotrato na nila na sila udang kukuha. Wow! Congrats! Ay di, yayaman na po kayo lalo niyan. Kumita naman po tayo. Ma'am, kumita po tayo doon sa ating pagbenta. Hello? Hello? Yes. Malayo. Hindi ko na. Malayo pa. Malayo. At dito, lalapit po ako. Magkano po ang ating kinita o kumita po kayo? Ha? Estimate Secret po. na. Kumita po. Kumita. Hello? Oo. Kumita. Yun ang mahalaga po ay yung kita. Alam niyo ho, yung mga may kasama no kasi kami na yung kanyang nanay matagal na hong nagkakatay ng baboy. Minsan nakakwentuhan kami, pero yung kanya hong nanay may tinapos ho, pero nung dalaga pa ron nagkakatay yun. Hanggang ngayon ho nagkakatay pa rin. Kasi sabi ko dun sa kasama na, magkano ba kinikita ng nanay pag nagkakatay? Pero yung bumibili lang ho ng baboy yun, no? Pag nagkatay daw sila, kumikita pa sila doon ng 4,000 to 5,000 pag sila ang nagkatay. Laki, no? Bili pa ho yung baboy. Bili po. Bili ho yun. Kumbaga no, humahango lang sila ng baboy, kumikita yung nanay niya ng 4,000 to 5,000 per head. Kung magkatay lang ho yun, Sabado at Linggo, so 4 na baboy, magkano na ho yun, ano? Taas. Kung 4 na lang, di 16. 16,000. O yun, so 16,000 sa isang linggo, no? Kaya nag-isip na nga ako mag-resign dito. Yes Ayan. po. Hello? Oh, hello po. Ayan. So, marami pong salamat sa inyong, may tatanong pa ba kayo? Marami pong salamat at pinagbigyan niyo po kami sa interview na to at kayo po naririnig ng buong Pilipinas, actually buong mundo yun, nasa internet po tayo, live streaming.
So, doon sa binigay ninyong message, actually, I'm sure marami yung mai-inspired ngayon kasi yun talaga yung dream ng Team A2B na yung mga housewife, yung kapwa Pilipino, pandagdag income. Actually, hindi lang pandagdag income kasi pagka kinarir ninyo, itong magiging susi nyo sa pag-unlad sa buhay talaga. Oo nga. So, meron ba kayong... Salamat po ng marami sa pagbibigay nyo ng oras sa atin. Yes Walang po. anuman. Yes po, thank you po Miss Lourdes Albos. Sana po, sa sunod po, sana po ay bigyan niyo po ulit kami dun sa mga bagong alaga niyo, bigyan niyo po ulit kami ng information para kahit sa iba po, pag narinig po kayo, may matutunan din po sila. Thank you po. Tsaka kung may pagkakataon, kung sakali ma-videohan. Yes, So, Salamat. maraming pong salamat. Thank you. Salamat po. Okay, so ang maganda doon sa ating nakausap ay parang yung ating mga viewers ngayon at nagsisimula pa lang, may assurance na sila na dahil sa maganda ang quality ng karne, ng production, ay binabalikan o talagang sasabihin eh, ako na kukuha niyan. Oo, naka-reserve Diba? na, hindi pa lang pa-harvest akin na yan. Oo. So, ibig sabihin, yung biyahero, hinanap sa kanya nung pinagbigyan niya yon, yung quality nun. Kasi yung let's say, sa palengke yon, yung mga namili sa palengke, siguradong napansin nila kakaiba dun sa karne at tsaka yun ang hahanapin. Opo, opo. Kasi meron kaming nakilala niyan dito sa parting Laguna, sabi niyang actually yun eh. Yung nagtitinda ng karne yun, nag-aatob yun. So meron siyang regular na customer. Sabi nung iba, bakit naman mas mataas yung nung presyo niyo doon sa sa ibang nagbababoy? Sabi nung matanda, abay naka-aatob yan eh. Eh kung gusto niyo doon kay sa mura para maiksi ang buhay niyo, ito hahaba pa buhay niyo. Ayun, ang Nakakatawa maganda. yung Selling matanda eh. point. Yes. Oo. Actually, napadaan lang ako. Lang ako, bakit nakalinya yung mga tao? Tapos, inobserve ko, lumayo-layo ko. Madaling nga, pagdating ng mga 8 o'clock, minsan wala pa, ubus na yung baboy niya. Tapos napagkwentuhan ako doon sa helper niya, yung isang araw yun, nakaka-4 pala siya, 4, minsan 5 na baboy. Ordinary days yun, ha? Pag Saturday, Sunday daw, pagkala ko parang nakaka-10 yata. Eh, biri mo, 10. Eh, kung sa, halimbawa, sabi mo ng 4,000 na lang, 10. Eh, magkano yung 40,000? Sabi mo, Sabado at Linggo yun, di 80,000. Talaga magre-resign na ako eh. Kayo na lang dito. So, yan po. Kung ang problema ay makapal na taba, hindi na ho problema ngayon yan. At saka, sa totoo, pakapalin natin ng konti para masarap ang pork chop natin. Yes. Saka isa din yan, hindi ka basta babarating ng mga howler mo, yung Oo. magbebenta na talagang medyo magdideman tayo ng maganda yung quality ng karne ko. Parang gano'n. Yun ang pagmamalaki mo. Yan. At bago natin basahin yung mga pagbati, explain din natin sa kanila yung carcass weight. Kung merong back fat na makapal, ano naman yung carcass weight na sinasabi na kapag maganda o malaki ang carcass weight, mas malaki ang kita? Anyone? Eh, syempre, pag bumili ka ng baboy deal, bawa tumimbang ng bawa 80. 80 yung 80 yung lightweight, buhay. no? Buhay. Eh, ngayon, nung pinatay ko siya, sabi, 100 kilos na lang, para madali. Nung sige pinatay ko siya, nakakuha ako ng 75, kilos Na? na karne. Eh, ngayon, isinabit ko sa palengke. Okay? Yung kumita na yung biyahero eh. Kung maganda presyo nung biyahero sa farm owners, maaaring kumita rin siya. Ngayon, isinabit ko na sa palengke. Tumutulo yung mga tubig. Ngayon, ako nagpapalengke, habang tumutulo yan, na wala akong kaalam-alam dyan, pag kinuha ko, nagchachap ako, gumagaang na pala yung karni ko. So, natatalo ako. Di ba? Yun. Kaya kailangan yung lean meat. Kailan siksik at hindi matubig. Yes, Oo. Ngayon, yung sinasabi nilang kapag kinatay mo, kunyari, binili yung 100 kilos, sample ni Sir yon. So, 100 kilos, tinanggal natin yung ulo. Tinanggal natin yung buntot, yung paa, legs, yung laman loob, internal organs. Yun daw po ang tinatawag na carcass weight.
na kung mabigat, yung sinasabi nga ni Ma'am at saka ni Sir na kailangan mga ilang porsyento? Mga 75. Tanggal yun lahat. Dapat 75% pa rin ang matitira. Kung hindi ganon, halimbawa, masyadong malaki yung timbang ng aking internal organs, masyadong mababa yung makukuhang carcass weight. Yes, pinag-compute nga natin Nagko-compute ako dito. Kung susumahin natin doon sa regular weight na yan, bumaba pa siya. 1,000 lang. Kahit maging 220 per kilo mo siya ibenta. Magiging 1,000 lang ang magiging profit mo. Makukuha mong tubo, kumbaga. So, kailangan mahalaga din yun. Napakamahalaga kasi binili mo yun ng 100 kilos by 140 na per live weight. So, babebenta mo yan ng 14,000. Kung kuha mo yung carcass na 75 kilos, mas less than pa, baka less than 1,000 pesos yung kikitain mo. So, napakahalaga. Mahalaga talaga. Mas mataas ang carcass weight. Yes. Oo, yun. Pero, but wait, there's Yes, more. there's more. Kaya lang, sa susunod yon. Paano natin i-enhance ang mas tumas ang kita natin sa pagkatay ng isang baboy? Yes. Kasi sabi nga nung ating kaibigan na si Miss Lulu Rivera, kamusta ho kayo kung nanonood kayo? Sa kanya kasi marami siya itinuturo. Opo. Mga food processing, Sa isang baboy, pag nakakatay sila, kaya pang kumita ng tao ng 15,000, additional 15,000. Yung pagpo-process pala. Opo. Inalagaan mo yung baboy, ikaw nagkatay, pinoses mo, ba yung mga tusino, ganyan, kaya mong kumita ng 15,000 sa isang baboy. Galing, Ayun. Marami din natutulungan yung ating kaibigan na yan. Kaya Kasi, nga po. dyan, ewan ko kung nagtuturo pa sila dyan yung paano magkatay ng baboy. Butcher kasi ng Kasi malaga din yun kung paano mo isa-separate yung pork chop, yung liempo. Pang-abroad na skill yun Pero kung ako, ba't ako mag-a-abroad? Dito na lang ako, magbabawi. Ang daming, sabihin natin, marami kaming butcher dito. Sa dami ng Pilipinong kakain. Ba't pa ako malayo pa ako kasi sa dessert pamilya? ng bayad Saan? Bayad. Baba. Ba't ka magbabayad? Hindi ko na mismo magnegosyo. Yun. Kumbaga, mag-aral ka. Yan, mag-aral ka. Hindi yung kukuha ka pa. Halimbawa, ako, okay, mag-OFW ako. I-target ko na lang, isang baboy na lang ang patayin ko sa isang araw. Bumili na lang ako. Kaya nga yun ang significance ng ating gathering, yung Christmas gathering na yun na year-end. Kung, kayo, nakakatay, wala naman kayong alaga, baka makamit kayo dito na nag-aalaga o mag-aalaga, kayo mag-usap. Ikaw ang hango, malapit. So, pag nahango mo yan, kinatay mo, baka noon, marunong ko magtusino, siya na kumbaga, kayo, magkakameron kayo ng hanap buhay, connect. Yun yung ibig naming sabihin. Ba't ka pa aalis kung dito kaya mong kitain yun? Tama. Sa isang araw, halimbawa, sabi mo, 15,000 sa isang baboy, Sabihin mo na lang, sa isang araw, kumita ka na lang doon ng 3,000. Kasi siyempre, hatiin yun na lang yun Isang araw lang yun. Isang araw, 3,000. Sa 30 days, kaya mong kumita ng 90,000. Yung ino-offer sa inyo doon, 50,000, 70,000, yung mga 100,000 talagang madugo na yan. Ba't pa ako aalis? Diba? Marami tayong mga OFW na papahamak doon. Diba? Malayo sa Dito lang, kayang-kaya niya. Kailangan lang talaga magsipag kayo, magtiyaga. At maging masino. Yan. Okay, so, babatiin muna natin yung ating mga kanina pa ay naka-standby dyan. Yan, okay. Okay. Kita niyo? Ayan po. Dahil lang po. Okay, so good morning, Sir Daryl Red. Hello. Ma'am Judes Ormeneta. Hello po. Good morning po. As Ma'am Sir Rogeli Martir. Hello po. Ma'am Luz Pakpako. Sir Danilo Wenceslao Almasin. Good morning po. Sir Miguelin. Good morning po, Team Atovi. Sir Roheli Martir po ulit. Good morning po, Team Atovi. Sir Bongski Rod. Hello, Team Atovi. Good morning. And Sir Layugberto Benjamin. Good morning po, Team Atovi. Dami good morning. Morning. Sir Wilmer Cafe. Good morning, Team Atovi watching from China. Yes. Ni hao. Ni hao ma.
Ayaw niyo sumayaw. Okay. Ayan, Atobi Nanotechnology. Good morning to all. Ayun, nakibati din ng Atobi Nanotechnology. Ayan, Sir Manuel Codico. Good morning po. Ma'am Divina Kahindi Apostol. Good morning po. Good morning. Yan, Sir Jason Gonzalez. Good morning po. Yes, good morning. Si Sir nasa Dubai yan. Si Ayan. Jason. Ma'am Grace Langaroto. Good morning po. Si Ma'am Irish Spencer Espiritu. Heart. Heart. Yes. Happy Valentine. Ma'am Annabel Ensano Dais. Hello po. Sir Noriel Suzara. Good morning. Sir Shats Haranilla. Ma'am Bia Angeli Jihan Michael. Taas natin ang konti. Ayan. Yes. Ang ganda na lang pala. yan. Ganun. Good morning po, Team Atovi. Tanong ko lang, pwede po kayang malaman ang feeding program ninyo mula biik hanggang sa panahon na mabenta na ang alagang baboy na gamit ang Walters 1:5. Maraming salamat po. Feeding Yan, management. feeding. So, ibibigay po natin maya-maya lang. 1:5. Di ba hindi tayo sa atin naman nag-ano? kasi yung feeding natin, wala tayong sinusunod na feeding program. Kung ano yung Kapag standard 1:5. na pinapakain nyo, ganun lang po yun. So, ang kaibahan doon, meron tayong concoction or formulation na binibigay. Yan po Yan. ang ibibigay natin sa Oo, inyo. pwedeng bigyan niyo yung number, no? Para matawagan din. Yes, pwede. Kumbaga ako kasi pag nag-alaga ako although may feeding program yung iba mga feed companies, yung mga vet, ako kasi, minsan inisip ko, total patabain to, tatansyahin ko kung ano yung nakakain niya isang kainan. Opo. Tapos anong oras ulit siya magugutom. Mm-mm. 3 times a day ba? O yung maghapon, ganyan. Kasi syempre, pagkain ho ng kain yan, busog, kain, tulog, mabilis yung lalakit bibigat yan. Yan. Tama. Kasi kung halimbawa, pinakain nyo ngayon, in between sa hapon, para maraming makain, magugutom siya. So, stress. Yung inilaman niya, makukuha na naman niya yun eh. May stress siya, gagamitin niya sa energy. Opo. Kasi tabanggit natin na yung karne, doon siya kukuha. Okay, may tanong po sa Facebook, Narido Shanjan, ang pangalan niya. Sana meron ding, hindi pala tanong to, sana meron ding dry feeds ang 1:5 para pwedeng ilagay sa auto feeder. Nakikinig si Sir Narido. Sa ngayon, wala pa tayo niyan eh. Kasi nga, ang inuna natin muna is, yun nga, yung cost. Marami tayong factor why dinevelop natin ganyan because yung mga readily available lang dito. Actually, sa automatic feeder naman yung whiskey yung 1:5, pwede nyong gamitin yan eh. Kasi the difference only, kasi meron namang yun eh, yung screw. Yung sa bucket ninyo, pag naglagay ka doon, yung expanded na siya. Ibubuhos yun na lang. Kalimitan naman niya stainless o plastic. So, yung Kumbaga, i-prepara mo na bago ibuhos. Yun. So, yung automatic feeder, yun din, ilalabas niya in wet Form. portion, wet form, compared dun sa dry. Ayun. Okay. Ed Castro, sana may pangmanok din. Sa ngayon, although nag-experiment kayo, kailan medyo slow down kami kasi inuna natin tong sa baboy kasi maraming nagre-request. Sa ngayon, sa sobrang busy, hindi pa namin nabibigyan. But don't you worry, pupunta ho kami dyan, pati yung ruminants. Ayun. Okay. Hintay lang. Si Kenneth De Ala, excited na raw siya talaga. Kailan daw ba lalabas yung special version? Nangingi siya ng hint. Ngayong taon, early 2019? Maaring early next year. Kasi early actually, next year na po. Yeah, actually, na-try na natin yon and we keep on trying kasi we want to make sure na makikinabang sila. Ayun. Kasi hindi tayo naglalance dito yung anything na pantulong sa kanila na hindi naman totoo. Opo. Ayun. Okay, ito naman, dalawang message ni Sir Ace de Guzman. Sabi niya, pupunta siya sa Christmas gathering. Yes. Yan. Yan, salamat po. Tapos, maganda doon, may opportunity lahat no? Oo. Na
makapag-connecta ka. Kunyari, baka naghahanap ka ng, at actually marami naghahanap ng biik na may atobi. So, kung mag-aalaga ka, makakuha ka sa kanya, edi, Pwede. Saka may diba? puguan si Sir Ace. Hindi Oo. lang. Yan. Minsan gawin natin, pag Hindi lang nandun na, baboy. i-group natin. Sino yung nag-aalaga Yes, ng group. baboy? Oo, Sino grouping nagmalaga natin. manok? Sino may gulay? Sino nagtatanim ng palay? Ganyan. Yes, oo. Sino yung, let's say, Ako presidente, sino yung gusto maging trader? O sino yung financial, ano naman, yung aspect na maglolo, no? Ganun, may kasama yan eh. So, pag may meeting ako, saan sila Okay. mas malapit? So, maganda pong pumunta kayo sa ating Christmas gathering kasi mag-groupings tayo at makakatulong sa pagpapalawak ng inyong negosyo. Ayan. Sa December 15 na po yan, yung ating Christmas year-end gathering. Yan. Gaganapin sa Gaganapin po yan sa Covered Court of Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. 8 o'clock a.m. po. Ang setup po natin is potluck. So, kung ano lang po yung kaya ninyong ma-share na food, ay pwedeng-pwede po tayong pumunta. Ayan. Kaya magpalista ano na yan? po kayo. Oo. Go ahead. Magpalista Oo. kayo. Magpalista po kayo. Medyo namali lang tayo ng type doon sa potluck. Dapat O yung L-O. Yan, dapat. Potluck. Potluck. Hindi, As in hindi lucky. swerte. Oo. Potluck. Okay, sabi Hindi pa, natin swerte kasi magdadala. sabi ni Sir Ace de Guzman, kailan daw ang next delivery? Ayun. I-text ko na lang kayo, diba? sir. Kailan ba Oo. yan? Next delivery sa Zambales area. Ayan. Sige, sir. Ite-text ko po kayo or tawagan ko kayo, sir. Ito ba si... Yes, yun na. Yung sa SAF? Mm. Siya ba yun? Yan po. Kamusta ka na, Ace? Tayo din nakikita. O, yan. Pupunta daw siya sa December 15. Yan, ako excited talaga tayo. December 15. Magpalista po kasi kayo dahil yung Silya. O, yun. Oo. Kasi, Oo. parang marami yung nagpapalista. More than 50 na eh. So, ilang days pa lang yan. Palang. Oo. Okay, so inaanyayahan po namin kayo at ngayon may mga ilang pang bago tayo magpaalam, may mga babasahin May bubble babasa pa. tayo. Dumami. Ayan. Sir Rolando Pareño, good morning po. Sir Rogelio Martir, tanong ko lang po, may delivery po ba ngayon kasi po na late ako noong Martes, hindi ako umabot. Ubos na WHBF, Atobi at NBM ko kahapon pa. Nako. Sir Rogelio, hindi ka nagbabalita sa amin. Kumusta na yung gamit mo ng 1:5? Ayun. Oo. Mag-order daw siya. Sige po. I-update po namin kayo, sir. Ayan, sir. Thank you. Shots Haranilla, with your formulation on feeds, how many times a day ba dapat pakainin ng fattener? 2 or 3 times ba? Depende po yan sa inyo kung anong nakasanayan ng baboy. Kasi kung anong oras ng kasanayan ng baboy, doon po tayo mag-stick. Kasi pag yan ay paiba-iba, doon po nagkakaroon ng stress ang baboy. Yan bang paiba-iba, sasambales ba yan? Iba Zambales po. Tama. Corny talaga yun. No? Hindi ko lang din. Oo, ayan. Nabutuloy ako. Okay, Ayan. so meron pa. Si Shots Haranilla, salamat po sa sagot. Ayun. Yan po. Mark Salamat din James Ponegal from Riyadh. Ano yan? Nakatutok lagi pag Atobi ang usapan. Thank you po. Thank po. you. Hindi, sa iba na po, hindi na po atobi ang usapan natin. Rogelio Martir, salamat po. Thank you po. Okay. Salamat din. Ulitin po namin yung ating paanyaya sa Christmas gathering. Yan po, umaga po yan, gaganapin, o ano man ang inyong madadalang pagkain, lahat po yan papartin para sa lahat. No, kung ano man yan, kung ano yung kaya nyo. And then, may seminar po tayo. Yan ang maganda dyan eh. Mhm. Yung seminar. So, kailangan magpalista na po kayo. Meron kaming, intay nyo na yung mga text brigade natin. Yes. Ewan natin kung kailan. Ite-text pa nga mga next year. Tsaka, bawat papasok, bibigyan natin assign number yan eh. Yes! Kasi may Because konti tayong palaro at konting Pakonsuelo. Sir WBA, kayo na po magsagot. Tanong nga po. Well, yung gathering natin yan, marami kaming surprises. Remember, ang purpose niyan is May number 1, surprises, i-enjoy natin ang Yun. Christmas. And at the same time, makipag-band, makipag-connect Connect. tayo sa ating mga kanetizen Yes. para sa pag-unlad. At of course, may mga crash courses tayo ngayon ng mga seminar na gusto nyo. We make things very simple na lang ngayon. At saka next year,
uumpisa na natin yung live streaming seminar. That's Kaya right. inaayos namin itong That's aming right. live stream para nasa Mindanao man kayo, nakipagbabari lang kayo dyan sa Cotabato, so may cellphone kayo. Basta putok na lang kayo ng putok tuminara para makumpleto niyo yung seminar. Ayan. Kumbaga, hindi Nasa Bicol ba hindi na kayo? po kami pupunta diyan, pero lahat kayo mahahatira ng turo. Yan, oo. Tapos kasi, syempre, kinukonsider din namin yung mga pagod nyo, hirap nyo, gastos sa pagpunta rito. That's why, ginawa namin yung year-end gathering natin para nakakakita-kita yung nakakakonek-connect. Tapos, depende rin sa sitwasyon kung if it needs to be twice a year para yung gathering, kumbaga para tong pattern nung namin yung, kasi before I was a member of this International Traders Association, so, all over the world, different countries, we meet in dyan sa Makati o minsan sa ibang bansa, ganyan. So, lahat nandun. Andun yung may mga dinevelop na products, mga technologies, may mga investors, may mga yung financial investors, may mga buyers, ganyan. Lahat andun. Kaya ang bilis ng negosyo nung araw noon. And tapos lahat naman yung sabi nga na yung credibility naandun talaga. Kaya yung word of ang bibilis ng transaction nung araw, yung kontrata nga minsan hindi na Ayan. Oo, usapan lang. Usapan lang po. word. That's actually yung mga Chinese kasi. Marami yung kaibigan na Chinese Sa kanila, takot sila sa kontrata. Words lang. Ganon. Mahalaga na. Mahalaga na. Like, for instance, yung isang kaibigan Chinese sa stock exchange, nag-place by phone lang yun. Maliit lang yung lamesa niya. 10 million. In 1 minute, bumagsak yung presyo. Pero, mga 30 minutes, dumating na yung check Sa amin, ganito sa Chinese, bawal, takot kami yung kontratan. Kaya ang pagkontratan, dami pirma. Kaya ang tagal ng takbo Proseso. ng negosyo. Sa kanila, ganun mabilisan. Mabilisan. Oo. Yan. Nung araw yan, Ewan ko lang ngayon. Ngayon, parang nakikita ko parang Ngayon, talagang maraming pinangahawakan naiiba. ngayon, kontrata maraming lang naiiba. Kasi yung iba, tumatakbo po Halimbawa, verbal lang. So, wala kang katunayan kung yung transaction. Hindi, yun na nga yung yung nawala yung moral values. Opo. Yung moral values. Yung word of honor. Yeah, oo. Katulad ni Ino, natakbuhan ng 5 million. Sino? 5 million, si Oni. Hindi po yung sa teleserye po. Ganun ba? May kontrata na yun, pero Na-scam. natakbuhan, di ba? Okay. Okay. So, salamat po ng marami at sana po magpalista kayo sa ating Christmas gathering. May mga surprises po tayo dyan na handog ng Team Atobi. Yes, opo. Okay. Sige At sa po. ano ba araw ngayon? Sabado. Sabado, so Sabado Tuesday na. Oo. O, pag-uusapan pa rin ho natin kitaan sa Tuesday. Yan. Kitan saan yan? Hag industry po ito. So, ito yung ibig sabihin natin yung kanina medyo teasers natin na paano pa ba natin mapapalaki ang kita natin sa nag-iisang baboy na inilagaan natin? Yan. Paano natin bibigyan ng value? Yan. Paano Taasin ang value. mga ibang techniques o paraan pa bakit si Pedro isang baboy lang pambira bumili na naman ng bagong kotse? Oo. Paano Saan niya galing nagawa yun? yun? Oo. Mm-mm. So, minsan isipin ko baka drug lord to Oo, yung konti-konting gramo lang. So, ituturo natin yung mga tips kung paano pataasin palalo ang kita. Yes, umpisa natin sa simple lang, sa nag-iisang baboy. Isang baboy. Yeah, kasi more of target natin backyard. So, but then doon sa simple at maliit, doon nag-umpisa yung malaki until you go into multinational, multi-billion or million Ayun. investment in agriculture. Okay, so, isang palakpak na lang dyan. Salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng technology. At pag meron po kayo nais itanong, pwede kayong tumawag sa aming lines. Yes, ito po yung aming mga contact numbers sa Globe, 0917-875-4262, 0917-540-8887. Sa Smart naman po, 0939-917-2858, 0939-917-2886.
Yun. Yes, sa ulo eh. At sa Dami. landline po, 842-3003. Yan. At sa Facebook, Miss Rachel. Search nyo lang po yung i-follow nyo lang po yung Atovi Nanotechnology page at yung Walter Alvarez na account po, yung official account po ng Atovi Nanotechnology. Saka yung website natin, atobianimalg2.com. Yun. Ano course. sa'yo? Naghihintay ako. Ano ba Okay, yun? so Okay, mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na until Tuesday. Yes. Team Atobi will continue to educate. Share. And inspire others. Bye-bye! bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.